Diringgin naman bukas ang Sandigan Bayan ng motion ni dating Pangulong Gloria Arroyo na ipagpaliban ng paglabas ng arrest warrant laban sa kanya at yung kaugnay naman ng kasong plunder na isinampa rin laban sa kanya sa umano'y paglustray ng pondo ng PCSO. Saksi si Jam Sisante. Agad na nakapaglagak ng 1 milyong piso ang kampo ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo halos 3 oras lang matapos magdesisyon ng Pasay RTC Branch 112 na pwede niyang piyansahan ng hinaharap na kasong electoral sabotage. We already had the mechanism in place so that if and when bail is in fact granted, we know what to do. We've practiced this over and over again, so napaghandaan na namin yan. We were really confident, no, because of the lack of evidence against her. Ang electoral sabotage case ang dahilan kung bakit ipinaresto si dating Pangulong Arroyo 3 araw matapos ang tangka niyang pag-alis na bansa para umano magpagamot. November 15 noong nakaraang taon, nang harangin siya ng immigration sa bisa ng inilabas na watchlist order ni Justice Secretary Laila De Lima. Ito'y sa kabila ng inilabas na temporary restraining order ng Korte Suprema sa kautusan ng DOJ. Non-bailable talaga ang kasong electoral sabotage. Pero ayon kay Pasay RTC Judge Jesus Mupas ng Branch 112, mahina raw ang ebidensya. Wala raw kasing sumuportang testimonya o ebidensya sa pahayag ni dating Maguindanao Provincial Administrator Nori Unas na narinig niya ang utos umano ni Noy Pangulong Arroyo kay dating Maguindanao Governor Andal Ampatuan Sr. na tiyakin ang 12-0 na panalo ng administration senatorial slate noong 2007 elections. Mahalaga ayon sa hukom ang dagdag na ebidensya para mapatunayang may malakas na kaso laban sa dating Pangulo. Pinagdudahan din ng korte ang kredibilidad ni Unas. Meron siyang condition doon sa kanyang affidavit that kaya lang daw siya nag-testify because of the condition na he will be exempted from any criminal charges against him. So from that statement, the court doubted his testimony. May 2 kaso pang hinaharap sa Sandigan Bayan si Arroyo, pero nakapagpiyansa na siya sa kasong graft kaugnay ng NBNZTE deal at wala namang warrant of arrest para sa plunder case kaugnay ng maanumalya umanong paggamit ng pondo ng PCSO. May emosyon na si Arroyo na ipagpaliban ng paglabas ng warrant of arrest sa plunder case dahil hindi raw sila nabigyan ng pagkakataon sagutin ang reklamo sa ombudsman. Pero pwede pa rin magbago ito, depende sa gagawing pagdinig bukas. Pag hindi pinagbigyan yung motions na ipinail sa Sandigan Bayan bukas, na motion to defer issuance of warrant of arrest. So ang kasunod niyan, mag-i-issue ng warrant of arrest ng Sandigan Bayan. So posible na ilang araw lang, may balik na naman sa custody ang former president. Hindi tulad ni Congresswoman Arroyo, hindi pinayagang magpiyansa ng Pasay RTC Branch 112 sina Andal Ampatuan Sr. at Lintang Bedol dahil malakas daw ang ebidensyang sangkot sila sa umano'y dayaan noong 2007 elections. Ako si Jam Sisante, ang inyong saksi.